Eto na mga kaibigan ang ating chika ngayong araw. So, inyong pakatatandaan mga kaibigan na ang kasalukuyang acting ombudsman, no, na si Ombudsman Dante Vargas, ang namili sa kanya, no, ang nag-appoint sa kanya ay walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At itong si Dante Vargas mga kaibigan ang magiging dahilan ng pagbagsak sa posisyon ni President Marcos Jr. Ayan, ito na nga mga kaibigan. Alam nyo naman kung ano ang power ng isang ombudsman. Alam nyo yung kanilang kakayahan, no? Pinaka-powerful ito, independent ito sa tatlong sangay ng ating pamahalaan, no? So, ano ba ang dahilan at ano bakit natin nasabi na si Vargas ang magpapabagsak kay Pangulong Marcos Jr. Okay, eto kasing ombudsman na ito dahil sa kanyang pagiging makapili, pagiging partisan, ay hindi na niya nagagampanan yung kanyang tungkulin bilang ombudsman. Ayan, nagiging kumbaga bias na siya, nagiging obvious na yung kanyang ginagawang pagtatakip at pagtatanggol sa mga taong ah, sumusuporta at talaga namang mga puppet ng Pangulo. Yan. So, paano natin nasabi? Saan ka nakakita? Isang ombudsman. Ang kanyang ginawa ay dinadakit tapos inaandakit yung mga kaso na isinasampa, no, sa kanilang opisina. So, una na rito mga kaibigan, di ba nagsampa ng kaso si Vice Mayor Sebastian Baste Duterte, no, laban kay Remulla. So, ang ginawa nitong si Ombudsman, mga kaibigan, ay dinakit. No? Ibig sabihin, itinanggap ng Ombudsman. So, kapag tinanggap ng Ombudsman yung isang kaso o idinakit ito, mga kaibigan, ito ay matatawag natin na formal na reklamo. Okay? So, isa pa, itong si Secretary Vince Dizon ay nag-file ng complaint sa mga DPWH official, no, sa Bulacan particularly, at sa mga contractor dahil sa kanilang mga ghost projects na alam naman natin, no, na napanood naman natin ito mga ghost projects na ito. So nag-file si Secretary Vince Dizon noong September 11 sa mga opisyal na ito. And dinakit ito ng ombudsman. And then suddenly, bigla na lamang inandakit. Ano po ang ibig sabihin kapag inandakit? Okay? Ibig sabihin nito ay nireset yung bagong rules, no? Nag-reset po sila ng bagong rules. So, ibig sabihin kapag nag-reset po ng bagong rules, mga kaibigan, ay parang tinatanggal nila uli. Parang hindi na po valid yung kaso na ipinail sa mga tao na yan. So, pag hindi na po valid, wala nang kaso. Ganun lamang po kadali yun. Ito na po ang matindi dito, okay? So, given na nag-file itong si Ombudsman nag-file itong si Sebastian Duterte ng kaso laban kay Remulla, okay? So, sabihin na natin, okay, fine, no? Okay, fine. Burahin yung kaso laban kay Remulla. Pero ang malupit nito mga kaibigan, nag-file ng kaso si Vince Dizon sa mga DPWH officials at mga contractors. At itong mga DPWH official na ito ay na-freeze na yung assets. So, ibig sabihin, na-freeze na yung assets. At talaga namang obviously ay mayroong nilabag na krimen. Mayroong nilabag na batas, ano? Itong mga contractors na ito. Tinanggal na sa position, nirelieve na, hindi na po makakabalik sa kanilang position. At dahil po sa ginawa nitong si Ombudsman Dante Vargas na pag-reset doon sa kanilang rules,
binura, nabura itong kaso laban sa mga opisyal na ito. So, ang magiging siste ay unconstitutional ngayon. So, ang may kasalanan ngayon na lalabas ay si Vince Dizon. No? Lalabas ngayon na sinungaling si Vince Dizon dahil unconstitutional yung pagkakapri sa assets ng mga opisyal na ito. Unconstitutional yung pagtanggal sa kanila bilang opisyal ng pamahalaan, bilang DPWH sa opisyal. Unconstitutional po yung pagkakaso sa kanila. Aba, ano po ibig sabihin nito? Parang mababaliwala yung mga napanood natin, yung napakinggan natin, yung mga nalaman natin na pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Parang inililigtas po ni Ombudsman itong mga DPWH officials na ito, kasama na po siyempre dito yung mga kongresista, kasama na po dito yung mga contractor. So to cut the story, wala pong lalabas na malaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Parang nalinis na po, binura na po ni Ombudsman Dante Vargas ang usaping ito sa flood control projects. So mga kaibigan, papayag ba kayo na after all these saga, after all the sarsuela dito sa flood control investigation na to, wala lang pala, drama lang pala. Oh, sige ga. So ito yung mga dapat sugurin itong ombudsman na to Ang sarap sunugin ng kanyang bahay, putang ina. So, kayo guys, agree ba kayo? No, agree ba kayo na tanggalin sa pwesto itong si Dante Vargas at kasuhan at tanggalin po sa kanyang position? Because public office is a public trust. So, ibig sabihin mga kaibigan ay maaaring makasuhan itong si Dante Vargas ng perpetual disqualification to para maupo sa gobyerno. And siyempre, dapat tanggalan po ito ng anumang benepisyo mula sa gobyerno. Walang pension, wala pong salary, wala pong back pay, and so on so forth. Burahin ang kanyang record bilang abogado at bilang empleyado ng gobyerno. So yun lamang mga kaibigan, isigaw natin sa taong bayan, isigaw natin sa buong mundo na kasuhan itong si Dante Vargas. Bumaba na sa pwesto. No, Civil Service Commission, if you are listening and if you are watching, do your job. No? This is a civil service official. Kaya dapat itong makasuhan, tanggalin sa pwesto perpetually. Okay? So agree ba kayo sa aking suggestion mga kaibigan? So kung nagustuhan ninyo ang ating analysis ay huwag kalilimutang mag-subscribe and share this video. Maraming salamat. Magkaisa po tayo sa pamamagitan po siyempre ng paglalahad din po ng inyong opinion, ng inyong masasabi tungkol sa ating napag-usapan.